Kasi meron po tayong gagawin na conquest sa mga kasali po sa Doulos Conquest. Tama? Ito pong August ay may pinagawa po ang Panginoon sa atin na tayo po ay mag-win ng souls. Ang tawag doon ay conquest. Kaya po, minarapat ko po na mag-preach about something na ihanda natin yung ating mga sarili. No? Magpapalinis po tayo sa Diyos. Kasi narinig na po natin, gumagamit po ang Diyos ng iba't ibang uri ng mga vessel. Narinig nyo na yon, tama? Gumagamit po ang Diyos ng mumurahing lalagyan, pangit na lalagyan, babasagin na lalagyan, pero ang hindi niya po pwedeng gamitin ay yung maruming lalagyan. Tama? Narinig na po natin yon. At ang isang bagay na nagpaparumi po sa atin upang hindi tayo magamit ng Diyos ay yung unforgiveness. Siguro madalas na po natin ito nadidinig, pero alam po ninyo, I discovered, na-observe ko po, 32 years na akong pastor. Marami pong mga nagsisimba every Sunday, maraming beses na nating nadidinig ang isang bagay, pero hindi po talaga nasusunod. Ang pinaka-problema po talaga ng mga Christian ay yung obedience. Obedience. Kaya kahit anong prayer, hindi sumasagot ang Diyos. Kahit anong dasal, kahit anong simba. Lalo po ngayon, tayo po ay naniniwala na marami pong tao na dapat ay maligtas at tayo ang gagamitin, yung mga tigadulos. Pero gusto ko po, bago tayo mag-launch, ito po yung ating topic, no? Yung truths to understand about forgiveness. Baka kasi nadidinig lang natin, magpatawad ka. Kaya lang siguro sabihin mo, bakit? Di ba? Minsan may tanong, tama ba? Minsan pag may pinapagawa ang Diyos sa atin, sabihin natin, bakit? Kasi hindi natin naintindihan. Mahirap pong sundin ang isang bagay na hindi mo naintindihan. Do you agree with me? Ulitin ko po mahirap sundin ang isang bagay na hindi mo naiintindihan. Yung iba po, gusto nating sumunod. Kaya lang, hindi ko naintindihan ba't ako susunod? So kaya ngayong umaga, ano ba tong mga katotohanan na dapat mong maunawaan, bakit mong magpatawad? Kasi madaling sabihin, kaya lang mahirap gawin. No? Baka sakali, ngayong umaga, maintindihan mo, and then you want to obey. Para makasunod ka naman sa Diyos. Again, kaya maraming born-again Christian, pasimba-simba na lang, padasal-dasal na lang. Kasi nga, hindi siya pwedeng gamitin ng Diyos. Kasi nga, there is something sa kanyang buhay. Unforgiveness. Yung marami sa atin, masama ang loob sa asawa, tagal na, taon na. Meron akong kausap, kagabi lang tamang-tama talaga. Tamang-tama. Kagabi, may kausap ako, at alam niyo po ba, meron siyang sama ng loob, mismong sa church natin, na nangyari, mahigit 5 taon na ang nakakaraan. Imagine, dala-dala niya yung basura. Kasi unforgiveness, basura po kasi yan. Madumi yan, mabaho. At hindi po talaga nabe-bless or hindi makakagawa ang Diyos. Kahit anong ganda mo sa labas, kahit mukhang okay na okay ka sa labas, but something inside of you is rotting. May nabubulok. Kaya lang, makala mo sa labas, maganda, di ba? Maganda. Nakakita ko ba ng magandang bahay sa labas? Pero ang loob, ang gulo-gulo. Ganun po yung taong merong unforgiveness. Parang kotse. Ang ganda ng kotse sa labas. Yung pala, pintura lang pala yun. Di ba? At sa loob, puro kalawang. Ganun po yon. At nagulat po ako kagabi, narinig ko kagabi, may mga issues pala siya, mga sama ng loob, more than 5 years. Mismong sa church, na hindi naman alam ng mga tao na masama ang loob niya. Sino nagsasuffer? Siya. Siya po yung nagsasuffer. Hindi rin siya nagagamit ng Diyos. Puro trabaho lang siya, simba lang siya. Kaya pala itong Christian na ito is unfruitful. Walang bunga. Okay? Kasi offenses and hurts are based on feelings.
At gustong-gusto ng demonyo na ikaw ay maging feelings-based. No? Gustong-gusto ng demonyo yan. Kasi pag ikaw ay nagdi-decide na bubuhay according to what you feel, hindi ka nagiging spiritual. Hindi kasi pwedeng magsama yung spirituality at emotional. Hindi ho pwedeng magsama yon. Tayo po ay mga spiritual being. Although we have emotions, pero hindi po tayo emotional being. Ang Diyos po ay may emotions, pero hindi siya emotional. Siya ay spiritual. And supposedly, we were created according to the image and likeness of God. Hindi po tayo nilikha na maging emotional. Tayo po ay nilikha para maging spiritual. Sumusunod sa salita ng Diyos, sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Offenses ay mahirap po yan, mga kapatid. Hindi ka po talaga makaka-move forward kahit ano gawin mo. Actually, ang mga dasal po ay hindi papakinggan ng Diyos. Why? Because forgiveness is about obedience. Sabihin mo ka, forgiveness. Come on, one more time. Obedience is about obedience, okay? So, isa-isahin po natin ito para hindi po ako kapusin ng oras. Ano-ano yung katotohanan, okay? What are the truths that we need to understand about forgiveness? Ito po ay Bible-based. Hindi ko po ito opinion. Alright? Dito po sa Dulos, hindi po tayo nagpipreach ng opinion ng tao, ni pastor. Ang nadidinig po natin dito ay yung sinasabi ng Diyos. Gusto niya lumaya ka. Baka meron po dito na hanggang ngayon, galit ka sa nanay mo, anak mo. Meron kasi mga magulang, galit sa anak. Alam niyo, kasi umasa siya sa anak, natural. Madi-disappoint ka. Meron ba ditong mga nanay, tatay, masama ang loob mo sa anak mo? Bakit? Kasi nga umasa ka sa anak mo Saan mo makikita sa Bible na kailangan sa anak ka aasa? And you will be disappointed. Sasama loob mo talaga. Meron naman mga anak, masama ang loob sa magulang. Bakit anak ka, masama loob mo sa magulang mo? Bakit? Kasi umasa ka sa magulang mo, bibiguin ka ng magulang mo sa ayaw at sa gusto mo. Kahit mahal na mahal ka ng nanay mo, mahal na mahal ka ng anak mo, asawa. Hello, mga may asawa. Bakit masama loob nyo sa asawa nyo? Kasi umasa ka sa asawa mo, bibiguin ka niyan sa ayaw at sa gusto mo. Ako po, maraming beses po akong nabigo kay Pastora Angie. Marami rin beses siyang nabigo sa akin. That's how life is. Ganun talaga ang buhay. Bakit? Tao lang yan Pero mo sa tao ka umasa, hindi sa Diyos. Kaya maraming masama ang loob sa inyo. Kaya kami ni Pastor Angie, wala kaming samaan ng loob. Pero alam niyo, nabibigo siya sa akin, nabibigo ako sa kanya. Bakit wala kaming samaan ng loob? Kasi hindi po kami natuto na umasa sa isa't isa. Umaasa kami sa Diyos. Siya yung aming supplier. Siya yung aming lover. He is the lover of my soul. Alam niyo naman na si Pastora Angie ay patay na patay sa akin niya. Tama? Alam niyo na ba yun? Pero hindi niya pwedeng tumbasan yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Wala siyang panalo. Mahal ako ni Angie, mahal ko siya. Pero minsan, hindi naman nagagampanan yun. Di magkakasama ang laki ng loob. Bakit kahit hindi kami sufficient for each other, bakit masaya kami? Bakit hindi pwedeng sumama ang loob ko sa asawa ko? Kasi alam ko naman, hindi niya kayang ibigay yung ang Panginoong Jesus ko lang ang kayang magbigay. Ba't naman ako aasa sa Kanya? Tao lang naman yan. Tama? Kaya marami sa inyo masama ang loob nyo sa anak nyo Kasi biro mo, sa anak ka umaasa ng pera. Saan mo natutuhan yun? Mga magulang, saan nyo natutuhan na ikaw ay aasa sa anak? Naku, sasama loob nyo talaga dyan. Yun namang ibang anak, umaasa sa magulang. Naku, Diyos ko po. Kaya ang daming sama ng loob. Simba kayo ng simba. Pero ba, umasa kayo kay pastor? Bakit kayo sa akin naasa? Hindi naman ako Diyos.
Kaya madalas maraming sumasama ang loob sa amin. Wala naman tinuturo ang Bible na kay pastor kayo umasa. Makinig lang kayo, tuturuan lang namin kayo. But never, 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 never put your trust on man. Ang sabi ng Bible, ang umaasa sa tao ay mabibigo. Pero kailanman ang umasa sa Diyos, hindi mapapahiya. Come on, palakpakan po natin ang Diyos. Kaya baka itong umagang ito na yung simula ng ikaw ay gumaling. Kasi ang dami niyong problem. Ang sarap po. Wala po ako kasama ng loob. Wala akong pinagtatampuhan. Wala talaga eh. Kaya ito pala yung malaya. Ito pala yung sinasabing, you will know the truth and the truth will set you free. Ito pala yung ibig sabihin. Kasi pag meron kang unforgiveness, hindi ka malaya. Nakabilanggo ka. God can never use you. Impossible. Hindi talaga pwede kang magamit ng Diyos. Simba ka na lang ng simba, ganyan ka na lang. Diba? Kaya ngayong umaga, again, number 1, ano yung mahalagang bagay? Bakit natin kailangan na matutuhan po ito? Number 1, because your forgiveness may lead to repentance but not require them to apologize. Kaya minsan po tayo nahihirapang magpatawad kasi akala natin kapag pinatawad mo yung nagkasala sa iyo, kailangan niya mag-apologize. No, hindi ho kailangan nilang humingi ng tawad. Madalas ko nang nadinig yan, Pastor, paano ko siya patatawarin? Hindi naman siya humihingi ng tawad. Hindi ho ganun ang turo ng Bible. Hindi turo ni Jesus yun. Kay Jesus ba humingi sila ng tawad? Sige nga, sige. Sinuntok nila si Jesus. Binugbog nila si Jesus. Ipinako nila si Jesus. Humingi ba sila ng tawad? Hindi. Pero sabi ni Lord, forgive them. Pwedeng mag-repent. Pwede. Yung tao, pwedeng humingi ng tawad sa Diyos. Pero pwedeng hindi sila humingi ng tawad sa akin, sa iyo. Kaya ang forgiveness, makakalaya ka kahit wala po silang hinihingin tawad. Kasi sa totoo lang, hindi ka makakaiwas na dito sa buhay na ito, sasaktan ka ng tao, whether intentional or not intentional. Ako po, marami ko nasaktan tao na hindi ko sinasadya. Kasi ang ayoko, yung makasakit ako ng sinasadya. Hindi ko iniisip yun. Ayoko po talagang magkaroon ako ng, alam niyo, sumama loob ng sino man sa akin. Pero aaminin ko na po, maraming pagkakataon, hindi ko alam na nakakasakit pala ako ng damdamin. Paano ako mag-apologize nun? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. May mga tao rin, hindi nila alam sumama loob ko sa kanila. Hindi nila alam yon. So ano gagawin ko? I just need to forgive. Bahala na ang Panginoon. Kasi pag inilagay mo sa puso mo, hindi naman siya humihingi ng tawad. Paano nga hihingi ng tawad? Hindi niya nga alam. Hindi niya nga sinasadya. Pero ikaw, di ba? Grabe, biro mo yung tao, pag nakikita mo, hindi ka makatulog, pero siya ang sarap ng tulog. Na-imagine mo na ba yun? Yung tao, ang sarap ng kain, ikaw hindi ka makakain. Kasi nga, hindi naman niya alam na nagkamali siya. Ikaw naman, nag-iintay ka, humingi siya ng tawad sa'yo. Kaya dito po, yung mga matatampuhin, ako, argabyado ka dito. Kapatid, yung mga matatampuhin, tingnan mo yung katabi mo, mukhang makahiya. Di ba yung mga ganun mula, tuwitiklop? Sobrang sensitive. Ay, hindi po kayo lalago, hindi kayo mapagpapala. Ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ang sabi po ng Bible, maging mabuti at alam niyo yung compassionate, mahabagin kayo sa isa't isa. Magpatawaran. Meron ba sinabi diyang pag humingi ng tawad, patawarin mo? Wala. Sabi, kahit hindi humingi, be compassionate, be kind, forgiving each other just as in Christ. Bakit ko kailangan magpatawad kahit hindi siya humihingi ng tawad? Because Christ forgave me.
Naintindihan mo yun. Listen, makinig kayo. Ito. Ganito yun. Makinig po kayo. Yung iba sa inyo, alam mo bakit hirap ka magpatawad? Ba't ka hirap? Hindi mo pa lubos na nanaunawaan ang pagpapatawad sa iyo ni Jesus. Alam niyo kung bakit hindi ako hirap magpatawad? I understood. Napakalinaw sa isip ko at puso ko na pinatawad ako sa aking kasalanan. Ang linaw nun. Palagay ko, kaya nahihirapan ka magpatawad, hindi mo naunawaan na pinatawad ka sa iyong kasalanan. Kaya hirap ka. Pero kung maintindihan mo yung verse na yan, that Christ forgave me. Wala akong problema sa pagpapatawad. Kasi pinatawad lang ako eh. Bakit naman kailangan magmakaawa pa yung tao sa akin para patawarin ko siya? Hindi mo na nga kailangan mag-apologize eh. Hindi mo na kailangan mag-apologize sa akin. Patawarin na kita dahil pinatawad lang ako sa aking kasalanan. I have no right. Wala akong karapatan na mag-withhold ng forgiveness. Yun po sabi ng Bible. Sabi ng Luke 23:34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nasa krus po si Jesus bugbog sarado Pinahirapan siya buong magdamag. Inakusahan siya ng hindi totoo. Kaya alam nyo, every time you struggle to forgive other people, remember the greatest gift of God is not only salvation, but forgiveness. Kasi bago ka naligtas, pinatawad ka muna eh. Ano ba nauna? Kaligtasan o kapatawaran? Ano ba nauna? Kapatawaran muna. Hindi ka maliligtas kung hindi ka pinatawad ng Diyos. Kaya kung nahihirapan po kayo magpatawad sa asawa mo, sa boyfriend mo, girlfriend, nanay, tatay mo, kaibigan mo, ka-churchmate mo, kasama mo sa simbahan, huwag mong kalilimutan. Ang pinakamagandang regalo na natanggap mo sa Diyos ay kapatawaran. Hello? That's number 1. Number 2, forgiveness is canceling someone's debt. Don't expect payment. Meron pong umutang sa akin. May umutang sa akin, hindi niya na kaya magbayad. Sabi ko, kalimutan mo na yon. Pinapatawad na kita. Sabihin mo sa katabi mo, sana all. Pero yung iba sa inyo, dapat magbayad Basta pera Pera pinag-uusapan. Ako lang, example lang yun. Baka naman yung iba sa inyo, magsana all na hindi na kayo magbayad na utang. Sabi ni pastor, kahit di na ako magbayad, okay lang. Hoy, wala akong sinasabing gano'n Hindi pera yung sinasabi ko sa number 1 Hindi pera yun. Example lang. Sabi ko, sige na, huwag mo nang bayaran. Alam ko, hindi mo kaya. Bura na yan, burado na. Cancellation yon. Alright? So, hindi na ako nag-expect. O, balik tayo. Balik tayo sa topic. Forgiveness. Pag sinabi mo, susunod ako sa Diyos, Lord, susunod ako sa iyo kahit mahirap. Ang sama ng ginawa sa akin yung tao na yan. Pero dahil sa iyo, Lord, susunod ako. Pinapatawad ko na siya. Cancel na yun. Hindi na ako mag-expect. Nagaganti siya ng kahit ano. Magbabayad pa siya. Kaya po, makikita ninyo, sa Bible po, ginamit ni Jesus yung total forgiveness sa pamamagitan ng kanyang katawan. Alam niyo ba yon? Total forgiveness. Sabi niya, this is my body. Kinonect niya po ang forgiveness sa Bible sa kanyang sariling katawan. Kaya nga ang prayer po niya, Matthew chapter 6 verse 11, ito ang sabi ni Jesus. Ito tinuro sa atin Sabi niya, give us today our daily bread. Ano yung daily bread? Forgiveness. Daily bread is about forgiveness. Katawan. Yung katawan ni Kristo. Kasi iniisip agad natin, pag yung ama namin sumasalangit ka, diba? Bigyan mo kami ng kakainin sa araw-araw, iniisip agad na marami sa inyo, pagkain. No, yung katawan niya na hinandog.
Nagkapira-piraso para matuto tayo magpatawad. Listen, teka muna, meron akong konting lecture. Makinig po kayo, sana maintindihan nyo to. Sana wag kayo mahirapan. Alam niyo po, lahat ng Hebrew word sa Bible, meron po corresponding numerical value yan. May numbers. No? Ang Diyos mahilig sa number, magaling siya sa number, di ba? Lahat po ng word sa Hebrew, meron po corresponding numerical value. Alam niyo ba na yung bread? Yung bread po, ang numerical value niya sa Hebrew is 490. Ano ibig sabihin ng Bethlehem? Pag sinerch po ninyo, pinag-aralan ko, naging curious ako, yung Bethlehem. Ano ibig sabihin ng Bethlehem? House of bread. Pag tiningnan mo po ang numerical value ng Bethlehem is 490 sa Hebrew. Yung nativity, sabsaban. Yung sabsaban po, pag tinignan mo ang corresponding numerical value ng nativity, yung pinanganakan ni Jesus, is 490. At kapag binasa mo po yung salitang perfection, perfect sa Hebrew, hulaan niyo kung ano numerical value. 490. Kaya sabi ni Pedro, Lord, ilang beses ako magpapatawad? 7 times. Kasi noong panahon po ni Jesus, ang itinuturo po ng mga rabbi, magpatawad ka 7 times. Sabi ni Lord, no, not 7 times, 70 times 7. Which is equivalent to 490. At yung word na yun, yung number na 490, ay bread yun. Bread, Bethlehem, nativity. Perfection. Ibig sabihin, ang mga perfect na tao sa mata ng Diyos ay walang problema sa total forgiveness. Katulad ni Jesus, katulad ng ginawa niya sa katawan niya. Para mapatawad ka at ako at ang susunod na generation sa kanilang mga kasalanan, inalay ni Jesus ang kanyang katawan. 490 sa numerical value ng Hebrew at Greek words. Kaya lahat na nakasulat sa Bible, hindi lang letra yan. Kaya pala sabi ni Jesus, maglalaho ang langit at lupa. Pero ang salita ko, hindi mawawala yung kapangyarihan. Ibig sabihin, hanggang ikaw, nandito sa lupa, you have to learn. Lord, give us my daily bread. Matuto ako na araw-araw magpatawad sa nagkakasala sa akin. Kadalasan iniisip natin, kakainin lang puro pagkain, puro pagkain, puro pera, puro pera. Kaya kita mo, hindi ka bine-bless. Kasi ang perfect sa Bible, 490 ang word na perfect, tamim. Sa Greek, tamim yan, tamim. Yung word na yon ay tamim. Na pag nilagay mo sa corresponding numerical, sa mga mahilig sa mathematics, lahat kasi may corresponding numerical value kasi yan. Hindi na ba tayo mabubuhay kung walang numbers? Hindi tayo mabubuhay nang walang numbers. You cannot create something without numbers. Napakahalaga ng numbers. Kaya sa Diyos, ang buong Bible, may numero talaga yan. Corresponding numbers. Kaya pag binabasa nyo, yung sinabi ni Pedro, Lord, ilang beses ako magpapatawad? 7 times, no? 70 times 7. Ibig sabihin, sinabi ni Jesus, itong katawan ko, 490, bread of life. Kaya nung tinuruan tayo, sabi, give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ewan ko sa inyo, hindi siguro. Kaya mahihirapan kayong magpatawad, hindi nyo alam ang salita ng Diyos. Pero ngayong umaga, kaya paliwanag ko na sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng forgiveness. Binigay mismo ni Jesus yung kanyang katawan. And if you want to be perfect, forgive people 490 times a day. A day, hindi a year. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ano yung context? Ang context niyan, ang demonyo, lagi kang itutulak sa offenses. Ang demonyo, lagi gusto, ikaw ay nagtatampo, sumasama ang loob mo, nagagalit ka. Ang sabi ni Jesus, ilayo tayo ng Diyos sa temptation ng unforgiveness. Kasi unforgiveness is a temptation.
Alam niyo, tukso ng demonyo yan. Yung huwag ka magpapatawad, magalit ka sa kapwa, magalit ka sa nanay mo, asawa mo, anak mo. Temptation mo yan eh. Kasi ang daling magalit. Tama? Ang daling magalit ng mga tao. You have something inside of you that you need to surrender at the foot of the cross. Kailangan ma-surrender mo yung galit na yan sa paanan ng cross. Hindi ka talaga mabibless. Gustong-gusto pa naman ng Diyos, mapagpala ka. At ang sabi, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive your sins. But if you do not, yan, ito verse 15, ito si Jesus po nagsabi dito, alam na alam nyo to. Alam nyo to, hindi lang kayo sumusunod. Pag hindi kayo nagpatawad sa nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Kaya ang daming hirap na hirap sa loob ng simbahan. Ang daming may sakit. Of course, hindi lahat ng sakit galing sa kasalanan. I'm not saying that all sins are connected directly to disobedience. Pero dito pong verse na ito, sinasabi po ng Bible na kung gusto mo ng daily bread, ibig sabihin niya, you need to learn to forgive people every day like you are eating bread every day. You just don't need bread. You need to forgive. Hindi lang pagkain ang kailangan mo, kapatid. Ang kailangan mo, matutong magpatawad araw-araw. Kahit mahirap. Kahit mahirap. Di ba? Ngayon, maglo-launch tayo ng conquest. Grabe, gusto natin ma-born again ang mga tiga rito sa paligid, tas ikaw ang kailangan ma-born again. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw pala dapat na ma-born again. Paano maboborn again yung tao? Ikaw nga mismo. Nananahan sa loob mo yung poot, galit, tampo, sama ng loob. Ang dami mong... Pero mo yan, ang hirap nun. Totoo lang, ang hirap. Naranasan ko po yan eh. Kung paano magtanim ng sama ng loob. Tatay ko, 2 years kong hindi kinausap. Galit na galit ako sa tatay ko, nanay ko. 3 taon, hindi ko kinakausap. Grabe, ang hirap. Hindi ako napagpala. Nagkahirap-hirap ang buhay ko. Naligaw ako ng landas. Naligaw po ako ng landas. At ang umpisa lang niyan, unforgiveness. Naliligaw ng landas yun, hindi nagpapatawad. Nandiyan pa po ba kayo? Number 3. Mabilis lang po tayo ngayong umaga. Number 3. Hanggang ano lang po ito? 15 points. Hindi hanggang 4. 4 lang to, 4. Nasa pangatlo na po ako. Forgiveness is moving from being a victim to a victor. Sa ayaw at sa gusto mo, kapatid, pag ikaw ay merong unforgiveness, hindi ka pwedeng magtagumpay sa buhay. Lagi ka na lang biktima. Napansin niyo ba yon? Yung mga taong lagi ang pakiramdam sa sarili nila, kawawa naman sila, inaapi naman sila, hindi sila naunawaan. Di ba? Laging biktima kasi yan eh. Yung mga pilingero. Sino yung mga pilingero? Yung mga emosyonal. Di ba? Sila yung mga biktima. Hindi magtatagumpay talaga yan. Yung mga merong sama ng loob. Hindi magtatagumpay. Kasi hindi ka malaya. Ikaw ay sinasakop. Sa halip na maging mananakop ka. Di ba sabi ng Bible? You are more than a conqueror. Ibig sabihin, katulad ako ni Jesus, walang pwedeng umalipin sa akin. Ako ay higit pa sa mananakop. Hindi ako pwedeng sakupin ng galit. Sa mga hindi nagpapatawad, kapatid, I have bad news for you. Meron ako masamang balita sa iyo, alipin ka na. Pag hindi ka nagpatawad sa nagkakasala sa iyo, at yung mga magkakasala pa, hindi lang ngayon yan bukas meron ulit taong gagawa ng hindi maganda sa iyo. Sa isang araw, meron ulit gagawa ng hindi masama sa iyo. Kahit wala kang ginagawa masama sa kanila, mamahalin mo, hindi ka mamahalin. Tama? Gagawan mo sila ng mabuti, hindi sila gaganti. Ganon po ang buhay.
Kaya hindi pwedeng hindi ka kamukha ni Kristo. Kaya nga you need to live by faith every day. You need to live in obedience every day. Wala akong pakialam kahit ano gawin mo. Susunod ako sa Diyos. Papatawad talaga ako. Sana kaya nga prayer? Lead us not into temptation. Lord, ilayo mo ako sa tukso. Ibig sabihin, ilayo mo ako sa mga tao na talaga sasaktan ako intentionally. Yun ang ibig sabihin ng prayer na yun. Kasi nga baka mamaya may gumawa sa akin na hindi maganda. Di ba? Ang sakit kasi. Alam niyo yun? Yung minahal mo yung isang tao, lalo na kami mga pastor. Alam niyo kami mga pastor, grabe. Ito, totoo lang. Atin-atin lang to. Total, wala namang iba nakakadinig, no? Wala namang iba nakakadinig, di ba? Ang dami kong kilalang pastor, hindi talaga sila makapagpatawad. Ang hirap yata magpastor. Ang hirap magpastor. Daming mananakit sa'yo. Yung aalagaan mo yung tao, tapos tatraidoring ka. Naku po, normal lang po sa amin yung mga pastor. Sana kung ako po ay empleyado lang, pwede kong gumanti. Hindi nga, pastor nga ako eh. So, kailangan gayahin ko talaga si Lord, di ba? Marami po sa amin yan. Yung, alam nyo, wala naman kami gagawing masama. Isiraan kami. Ako, ang sakit po nun. Sa totoo lang. Kaya minsan nga po, inisip ko, tumigil na magpastor talaga. Muntik na ako mag-artista eh. Kaya lang naisip ko rin, kung nag-artista ako, laos na ako. Buti na lang, nagpastor ako. Tsaka nung magpastor ako, mas lalong lumiwanag yung utak ko. Lumiwanag talaga yung utak ko eh. Mas lalong sumaya buhay ko. Lalo na nung natuto po ako magpatawad sa mga nagkakasala sa akin, napapansin ko, habang natututo ako magpatawad, lalo sumasaya buhay ko. O, totoo po yun. Lalo ako sumasaya, lalo akong pinagpapala, halong gumagaang ang buhay. Tapos pag nagpe-pray ka, parang, alam mo yun, parang alam mo, nakikinig ang Diyos sa prayer mo. Kasi ayoko sa lahat, alam nyo, ito ayoko sa lahat. Yung, ang prayer mo, pakiramdam mo, hindi nadidinig ng Diyos. Ayoko ng ganun eh. Kaya sabi ng Bible, pag hindi ka nagpapatawad, hindi makikinig ang Diyos sa panalangin. Kahit anong simba gawin mo, hindi ka talaga magagamit ng Diyos. Meron pong lalaki sa Bible, pwede siyang maging biktima, pero hindi niya pinili si Joseph. Genesis chapter 50, 18 to 20. Alam niyo ang kwento nito, no? Si Joseph binenta ng mga kapatid niya, naging alila, nakulong, naging gobernador. Ito na po ngayon. Nung siya ay gobernador na, dumating yung mga kapatid niya sa harap niya, tapos namatay na po yung tatay nila, takot na takot ang mga kapatid niya. Alam niyo yung kwento na yun? Sabi ng mga kapatid niya, naku, patay na ang tatay, baka gumanti sa atin si Joseph. Alam niyo yung kwento? Alam niyo? Yan ang problema, hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Alam mo, nahihirapan ako pag hindi kayo nagbabasa ng Bible, humahaba yung preaching ko. Sabi nung isa, kahit naman nagbabasa ako, haba mo talaga mag-preach. Hindi ba alam niyo yun, si Joseph, naging gobernador, tapos namatay na tatay niya, tapos yung kapatid niya, sabi nila, nako, patay tayo kay Joseph. Patay na si tatay. Gaganti sa atin yan. Ito yun. Ito yung verse na yun. His brothers then came and threw themselves down before him. Sabi niya, alipin mo na kami. Ikaw na yung boss namin. Sabi ng mga matatanda niya kapatid kasi bunso siya. Ano sabi ni Joseph? Don't be afraid. Am I in the place of God? Huwag kayong matakot. Hindi ako Diyos. Sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, you intended to harm me. Ito sabi ni Joseph. You intended to harm me. Masama ang plano mo sa akin. Ang plano yun. But God intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. Ako po, gusto ko, magamit ako ng Lord para maraming maligtas. Pero hindi ako magagamit pag meron akong makasama ng loob. Hindi ako magagamit.
Si Joseph, kaya po siya nagamit na makapagligtas ng pagkarami-raming tao. Tulad ni Jesus. Ang Panginoon, kaya siya naging Savior. Si Moses, kaya siya naging Savior. Ikaw, paano ka magiging Savior? Paano ka magiging kamukha ni Jesus? Ano ba ibig sabihin ng Christ-like, Christian? Ano ibig sabihin ng Christian? Nakapagliligtas ang Diyos sa pamamagitan mo. Christian yun. Yan ang papel mo dito sa mundo, hindi magsimba. Grabe, simba ka ng simba. Wala naman naliligtas. Ano ka naging Christian? Sige nga. Hindi, sige nga. Ilan na naligtas mula nung ma-born again ka? Paano ka naging Christian? Walang naliligtas. Ang sabi ni Joseph, lahat ng ginawa niyo masama, wala sa akin yun. Kasi alam ko, pinayagan ng Diyos yan. Hindi ako biktima. Wala kayong magagawang masama sa akin. Kasi may plano ang Diyos. Yan ang mga victorious mindset. Alam niyo yung mga utak talunan, ang daming, wag na sa ibang church, dito lang sa Dulos. Dito sa Dulos, kaya po namin kayo dinidisciple kasi marami po sa atin dito utak talunan, utak biktima. Kaya mahirap ang buhay ko kasi, di ba, maraming magnanakaw. Wala, kahit maraming magnanakaw sa gobyerno, hindi ako kasama sa biktima. Bahala sila dyan. Hindi ako biktima. Kahit mahirap ang buhay sa daigdig, hindi ako biktima ng kahirapan. Gagamitin ako ng Diyos para maligtas ang mga tao. Oo, totoo po yun. Dito sa Dulos, kaya tayo nagdi-disciple kasi marami po sa inyo, nagsisimba kayo linggo-linggo, pero utak nyo, utak talunan, utak mahirap, utak biktima. Kaya walang naboboard again, pamilya hindi maligtas, kaibigan hindi maligtas. Sabi ni Joseph, kahit ano pang masama ginawa niyo sa akin, alam ko, may plano ang Diyos para maligtas ang mga tao. Imagine kung ikaw ay magpapatawad dahil ang isip mo, Lord, ayokong hindi magpatawad kasi gusto ko ma-born again ng pamilya ko. Gusto ko ma-born again ng mga tao. Gusto ko kahit masasama sila, ma-born again sila. Kasi God allowed it for that people may be saved. Yan ang dahilan kung ba't kailangan mo magpatawad. Kasi pag hindi ka nagpatawad, hindi ka magagamit ng Diyos para maligtas ang tao. Magsasuffer ka. Ikaw mismo mahihirapan ka, kapatid. Malulungkot ka talaga. Malulungkot kayo. Maniwala kayo. Ang pinakamasasayang mga Christian na kilala ko ay yung mga Christian na nagiging kamukha ni Kristo, nagpapatawad, and then nagagamit para maligtas ang tao. Yan ang pinakamasasayang mga nasa loob ng simbahan. Kaya maraming mga tao sa loob ng simbahan ang lulungkot sa loob ng church. Kasi nga, there is unforgiveness inside of the... Ako, kung ba't ako masaya, ang daming naboboard again, ginagamit ako ng Diyos. Hindi matutumbasan ng pera yun. Hindi matutumbasan ng pera yung kapag binakikita akong naboborn again. Ay, grabe, saya ng spirit ko. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po, alam nyo, makinig kayo mga kapatid. Joseph was victorious. Ikaw, pwede kang maging victorious. Si Joseph victorious. Bakit? Wala siyang murderous spirit inside of him. Kasi sabi ng Bible, pinag-aralan natin last Sunday, mga mamamatay tao kayo. Diba? Mga mamamatay tao kayo. Hindi po yun yung pumatay, eksakto. Meron kang espiritu sa loob. Murderous spirit. Galit ka kapag may nabibless. Galit ka sa mga gumawa sa iyo ng hindi maganda. Ang tawag doon, murderous spirit. May espiritu ka ng mamamatay tao. At si Joseph, kaya po siya naging matagumpay. Wala siyang murderous spirit sa kanya. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, wala akong masamang plano sa inyo. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito, hindi kayo. Akala nyo, binenta nyo ako? Hindi. Si Lord ang nagplano nun. Kaya alam na alam ni Joseph, it is God who planned all these things to save many people.
Kaya ako gusto ko hanggang patanda ako ng patanda. Parami ng parami ang maboborn again sa pamamagitan ko. Kasi bakit? Hindi ako biktima. Hindi ako biktima ng circumstances. Ang mga matatapang na lalaki, kaya kita niyo po ang mga anak ngayon, pansinin niyo, bakit ang mga teenager ngayon, hirap makakilala sa Diyos? Kasi mga tatay nila nabubuhay sa galit. Kita niyo yung mga tatay na barumbado, mga tatay na mainitid ang ulo. Naku po, may galit yan sa loob ng puso nila. Believe me. Grabe, ilang taon na. Ano na edad ko rin ngayon? Sa palagay niyo, hindi ko pa alam yan. Kaya makita mo ang mga anak nila, barumbado rin, mga nambubuli sa eskwelahan. Bakit? Kasi yung mga tatay na duwag, yan yung mga may victim mindset, mga tatay. Hello, mga lalaki. Kawawa ang pamilya kapag ang tatay, lalaki, may victim mindset. Hindi aalis yan sa hirap yung pamilya na yan. Kasi tatay, ang utak niya, mahirap lang buhay namin. Ang hirap sa Pilipinas. Ako, Diyos ko po, patay tayo dyan. Saan galing yon? Somehow, pag-aralan nyo, saan galing yung utak pulubi? Somehow, yan ay nakakonect sa unforgiveness na nasa loob nila. Ang daming galit yan. Marami silang galit. Kaya kawawa. Kaya tinuturoan po tayo ng Bible. Alright? Andiyan pa po ba kayo? Okay. So, ang mga lalaking totoong matapang ay yung hindi takot magpatawad. Yan ang mga tunay na lalaki. Tinan mo yung katabi mo kung tunay na lalaki yan. Madali lang naman malaman. Magpatakbo ka ng daga. Ay, di ba sisigaw yan? Ay, hindi pala. Totoo lalaki. Ang mga tunay na lalaki, hindi takot magpatawad. Kasi you need courage to forgive people. Kailangan matapang ka para makapagpatawad ka. Or else, magiging biktima ka talaga. Pero mo kalalaki mo tao, takot ka magpatawad. Sa dami po ng tumraidor sa akin, hindi pa rin ako nadadala. Nagmamahal pa rin po ako, patuloy pa rin po ako magdi-disciple, patuloy pa rin po kami magmamahal. Sa dami ng taong gumawa sa amin ng masama, hindi ko sinasabing perfect po ako. Siyempre, sumasablay. May sablay din po si Pastor Rudy. Pero, alam mo, sa dami po ng mga taong gumawa sa amin ng masama, hindi kami ginagantihan ng pagmamahal. Sabi ko, walang problema yan. Diba? Kasi ako ay malaya. Hindi ako biktima. Hindi mo ako pwedeng kontrolin. Kunwari sabihin mo sa akin, hindi kita mahal. Ano ngayon? Ano ngayon, hindi mo ako mahal? Ano yun? Doon natatakbo buhay ko. Kahit hindi mo ako mahal, mahal pa rin kita. Hindi ko na problema yun, hindi mo ako mahalin. Tama? Sige, kahit ano gawin mo sa akin, kahit magsinungaling ka pa sa akin, kahit sabihan mo pa ako, alam mo, Pastor, gwapo mo, ay wala talaga akong gagawa doon. Hindi ako maapektuhan doon. Tagal ko nang alam yan. Hindi mo, akala nyo ba, nagpapatawa ako, dami nang gumawa sa amin, dami ko nang iniyak sa Diyos. Dami ko nang iniyak sa Diyos dahil sa pagpapastor namin. Alam mo yun, yung wala kang planong masama sa kanila pero gagantihan ka na hindi maganda. That's part of life. Kaya huwag ka magpastor pag hindi mo kaya magpastor. Huwag ka mag-cell leader Huwag kayong mag-cell leader. Please, alright? Huwag na kayong magplano na mag-cell leader. Kung matampuhin ka, maramdamin ka, hindi mo kayang magpatawad. Tapos meron kang utak, biktima ka. Alam mo yon, yung mga cell leader, iniwan lang ng isang tao. Ba't niya ako iniwan? Grabe yung pinakain ko sa kanyang hotdog sa 7-Eleven. Wala na, hirap na yun. Hindi ka pwede sa ministry, kapatid. Hindi ka pwede. Kasi pag sumunod ka kay Jesus, mag-aalaga ka ng tao, magmamahal ka ng tao, magpapatawad ka. Pag hindi yan buo sa isip mo, magsimba ka na lang. Ang problema, kahit magsimba ka, hindi ka rin mabe-bless. Hindi ka rin mapagpapala.
Ganyan ka lang, taga-upo ka lang tuwing linggo, pa-cell group ka na lang, basa-basa ka na lang ng Bible. Alam mo, yan ang problema mo. Nagbabasa ka Bible, nagpe-pray ka, nagsisimba ka, nagse-cell group ka, hindi ka pa rin nabe-bless. Yun ang problem. Kasi biktima ka nga. Di ba? Sa akin, wala talaga. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Panginoon. Hindi dahil ako po ay mabait, ha? Hindi po. Kung ako lang masusunod, ako gaganti talaga ako. Kung ako talaga masusunod, ha? Hindi. Umaamin ako sa inyo, ha? Umaamin ako sa inyo, ha? Kung ako lang ang masusunod, gaganti talaga ako. Pero dahil gusto ko po, makasunod talaga sa Panginoon, nagiging prayerful ako ngayon. Alam niyo kung ba't ako nagiging mapanalanginin? Kasi nga, yung mga tao, sasaktan ka, iiwan ka, di ba? Aayawan ka, wala, kasama talaga sa buhay. Ang magagawa ko lang talaga doon, punta ako sa Panginoon, lalo ako nagiging prayerful. At napapansin ko, habang nagiging prayerful, pinapayagan ng Diyos na masaktan ka. Remember yung message ko? Pain has a purpose. Ama? You have to learn. You have to know the purpose of pain. Mahirap dalin ang pain if you don't know the purpose. But if you know that there is a purpose in pain, that God works in all things for the good of those who love Him and called according to His purpose. Come on. Tinawag ako ng Diyos. Ang purpose ng Diyos sa akin at sa iyo. Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam kung sumusunod ka sa Diyos, ha? Tinawag ka ng Diyos sa... Anong purpose? Maligtas ang tao. Hindi para yumaman ka. Hindi po ako nagpapayaman. Si Lord nagpapayaman sa akin. Isa lang kasi ang purpose ng buhay ko. Kaya ako pinakanak, kaya ako pinatawad, kaya ako niligtas. Kasi ang purpose ko, maligtas ang tao. That's the purpose. Kaya pag merong nangyari sa akin hindi maganda, may nanakit sa akin, merong nagpasama ng loob ko, wala akong problema sa forgiveness. Kasi I know the purpose of that pain. Alam ko yan, ba't pinayagan ng Diyos na saktan ako ng kapwa ko? Para lalo ako maging kamukha ni Kristo. Para lalong maraming ma-born again. Kaya hindi pwedeng hindi ako magpapatawad. Kasi pag ako sumama ang loob ko kahit kanino, kahit sa asawa ko, anak ko, nanay ko, kapatid ko, pwera pa kayo ha. Pwera, ang dami nyo pa ha. Wag na lang kayo ha. Wag na lang kayo. Asawa ko na lang, anak ko na lang, kapatid ko na lang ha. Pag pinayagan ko na masugatan ako at hindi magpatawad, hindi na po ako magagamit ng Diyos. Kasi only purpose, the purpose of pain is for me to become like Christ so that other people may be saved. Walang iba. Kaya lang ako nabubuhay dito. Kaya kasama yung sakit, kasama yung pagtatraidor ng tao, kasama lahat yan so that other people may be saved. That's the purpose. God will use the pain for my purpose. Amen. And the last one, forgiveness is the test of blessing. Bago ka pagpalain ng Diyos, kadalasan, ang testing dyan is forgiveness. Kadalasan. Kasi yan ang pinakamahirap sa mga born again. Kasi madaling mag-tithes eh. Madaling mag-ikapo. Gusto mo pagpalain, sabi ng iba, mag-ikapo ka. Hindi po yun. Hindi talaga yun. Actually, kaya hirap ka mag-ikapo kasi hirap ka sa forgiveness. Yun ang totoo dun. May galit ka sa puso, apektado na lahat yan. Apektado na. 32 taon na po akong pastor. Alam ko na yan. Tuwing bago ako pagpalain ng Diyos, may makaka-offend sa akin. Laging may makaka-offend sa akin. Every time the Lord wants to bless me, merong dadali ng demonyo sa buhay ko. May isang masakit na karanasan na mararanasan ako. Sabi ko, ito, testing ito ng blessing. Yes,
Forgiveness is always, most of the time, if not all the time, most of the time, is the test of blessing. Kaya nga maraming hindi nabe-bless. Kaya mga kapatid, sana sa umagang ito, sana magbago na talaga direksyon ng buhay mo. Sana makaalis ka na sa hirap. Sana makaalis ka na sa bilangguan. Kasi kung gusto mo pagpalain ka ng Diyos, papayagan niya talaga na may maka-offend sa'yo, may makagawa sa'yo, may makita kang hindi maganda. Kita mo yung iba, gustong pagpalain ng Diyos, biglang may nakita sa church na hindi maganda, umalis. Umalis ng simbahan. Sa halip na magpatawad, umalis ng church. Hindi niya alam, ang kasunod nun ay pagpapala. Hindi niya alam. Kasi nanaig nga yung feeling, nanaig yung damdamin. Kaysa naging spiritual siya, kaysa naging kamukha siya ni Jesus. Kailangan mo kasi mag-decide, kapatid. Kailangan mong mag-decide, I want to become like Christ. Kaya kahit anong makita ko sa tao, kahit anong ugali mo makita, murahin mo ako, sige, murahin mo na ako, I will forgive you. Traidorin mo na ako, I will forgive you. Because there's a blessing waiting for me on the other side of obedience. Laging may pagpapala doon sa kabila ng pagsunod. At forgiveness is a big issue sa Diyos. Big deal sa Diyos yan. Big deal sa Diyos yan, kapatid talaga. Ang sabi ng Romans chapter 8:28, and we know that in all things, sabihin mo nga all things, sa pera, kalusugan, pamilya, business, ministry, in all things, ang Diyos ay gumagawa. For the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang sabi ng Bible, not all things are good all the time. No, hindi ho maganda ang nangyayari every day. Not every day all things are good, but every day God is always good. Araw-araw mabuti ang Diyos. Pero araw-araw hindi mabuti ang nangyayari. Ang daming mga pangit na nangyayari everyday. Pero everyday God is always good. Kung ikaw ay tinawag at sumusunod sa kanyang purpose. Ano yung purpose? To save people. To disciple people. Hindi ako sumusunod para magkapera. Minsan kasi yan ang problema nyo. Puro pera kasi kayo eh. Puro pamilya. Hindi. Ang purpose mo to save people. Like Jesus. Pag mo intindihin yung pera, bahay, lupa, kotse, susunod na lang yan. Idadagdag na lang ng Diyos yan. Biro mo, pinoproblema mo lagi. Pera, pamilya, anak, asawa, apo. Hindi mo mainisip, paano yung mga taong dapat maligtas? Wala ka ng oras, di ba? Wala ka ng oras kasi oras mo, puro trabaho, puro pamilya, bahay, kotse, material things, pleasure. Ay, Diyos ko po, mahirapan ka talaga mapagpala, kapatid. Mabigat pa naman ang laban dito sa daigdig na to. Alam niyo, hirap mabuhay sa daigdig na to pag hindi mo kakampi ang Diyos. Pag hindi mo kakampi ang Diyos, mahihirapan ka dito sa buhay na ito. Pahirap ng pahirap. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya narinig nyo na ba yung salitang forgive and forget? Pwede po ba tumayo tayo lahat? Narinig nyo na ba yung salitang forgive and forget? Hello? Narinig nyo na yun, forgive and forget. Hindi ho totoo yun. Sa totoo lang, ayaw ng Diyos makalimutan mo yung ginawa sa'yo ng kapwa mo. Alright? Makinig kayo mabuti ha. Makinig kayo mabuti. Wala akong tinuturo sa Bible na magpatawad ka at pagkatapos kalimutan mo na yung nagawa ng tao na yon. Walang ganun sa Bible. Actually, kung babasahin niyo po ang Bible, magpatawad ka at huwag mong kalilimutan yung ginawa ng tao na yon sa'yo. Why? Because every time you remember what that person did to you, you turn on God. Kasi nandun yung pain. Tama? Nandun yung pain. Hindi masama yun, ha?
Hindi yung masama yun. Hindi masamang may pain, pero dapat walang unforgiveness. Nandiyan pa po ba kayo? Ewan ko sa inyo ha. Kasi impossible to forget. Ako po, imposible kong makalimutan ang ginawa sa akin hindi maganda ng tao eh. Kayo ba kaya nyo yun? Ako hindi ko kaya. Kasi impossible yon. Hindi ka tuturuan ng Diyos, hindi ka uutusan ng Diyos na imposible. Walang nakakagawa nun. Wala. Because your brain is so powerful. Hindi nakakalimot ito. Hindi ito computer na pwede mong i-reset, isi-switch off mo, isi-switch on mo. Hindi ganun po yung utak ng tao. Nandiyan ang retention power niyan. At hindi po gusto ng Diyos, huwag mong kalimutan ang ginawa sa iyo ng tao na yan. Huwag. But every time you remember, ano ang gusto ng Panginoon? To trust Him, to trust God, and see how God would turn out that ugly thing into something that is purposeful in your life. Gusto ng Lord, kapag nararamdaman, natatandaan mo yung masasakit. Alam nyo, yung pagka ginawa sa akin ng mga tao, hindi ko talaga nakakalimutan yan. Pero alam nyo, sabi ko, Lord, I trust in you. Gusto kong makita kung paano mo ipihit yung mga pangit para sa aking ikabubuti. Kaya there's no such thing as forgive and forget. Walang ganun. Ako, hindi ko nakakalimutan, pero wala akong galit. It made me a better person. It made me a better Christian. It made me a better pastor. Mas naging mabuti akong pastor. Habang ako nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng, alam ko bukas meron na namang maggagawa sa akin na hindi maganda. Next month, may possibility, meron na namang gumanti ng hindi maganda sa iyo. Di ba? Ganun lang naman talaga yon. But I trust the Lord. Titiwala ako sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Kasi habang pinipilit mong kalimutan ng isang bagay, lalo ka nagpo-focus doon. Di ba? Ganun po nangyayari kasi. Kakalimutan ko na yan. No, lalo ka nagpo-focus, it's impossible. Imposible. Kaya ang turo ng Bible, you forgive and trust God. Alright? Punta ka sa Diyos, Panginoon, I want to see. Gusto kong makita. Paano mo yung masama na ginawa sa akin, paano mo gagawin para sa akin ikabubuti? Kaya nyo ba yon? Kaya mo pagtulong ng Holy Spirit. Hindi mo kaya pag ikaw lang mag-isa. Pag ikaw lang mag-isa, hindi mo kaya. Kaya yun nga ang kaibahan natin sa mga tao. Alam nyo, kaibahan natin sa papunta ng impyerno? Ang kaibahan nating mga papunta sa langit, dito pa lang, nagiging kamukha na tayo ni Kristo. Amen. Dito pa lang sa lupa, yun ang kaibahan natin sa mga may religious mindset. Alam niyo yung mga taong hindi kaya magpatawad, they have religion, but without surrender. Religion lang yan, pakanta-kanta, pabigay-bigay ng pera, pa-amen-amen lang yan. Pero hindi yan nakasurrender sa Diyos. Yan ang problem sa religion. Yan ang problem. Pag meron ka religion, sisimba ka, kakanta ka, magbibigay ka, pero hindi totoo nakasurrender yung buhay mo sa Diyos. Kaya biktima ka, hirap na hirap ka ngayon, tapos may gagawin ng Diyos dito in the coming days sa dulos, and you will never become a part of it. Hindi ka talaga makakasali sa ginagawa ng Diyos. Pero kayo umaga, pwede po ba ilagay natin yung kamay natin sa tapat ng ating puso? And with all humility, magpakumbaba po tayo sa Diyos. Let the Holy Spirit search your heart. Kapatid, walang saysay na i-deny mo. Alam ng Diyos yan. Kaya kung ako sa'yo, be honest with God. Humingi ka ng tawad. Sabihin natin sabay-sabay, Panginoong Jesus, gusto kong maging vessel of salvation. Ito mga darating na araw, kami po ay magko-conquest. Gusto ko makibalinis ang aking puso. Walang unforgiveness. Walang bitterness.
walang hatred, walang vindictiveness, walang murderous spirit, kundi yung spirit of obedience. Lord, salamat po. Hugasan mo po ang aking puso ng makasalanang galit, destructive, nakakasira na galit sa kapwa. Salamat po na marami. Panginoong Jesus, tulungan mo kami maging kamukha mo. Maging daily bread din kami. Maging complete, maging perfect. Dahil sa ginawa mo, ikaw ang unang nagpatawad sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen at amen. God bless you po. God bless you.